Sa mismong gabi ng marangyang selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng kasal, itinulak si Dr. Althea Reyes sa isang operasyon upang iligtas ang buhay ng mismong kabit ng kanyang asawa. Isang sandaling tuluyang naglantad ng pagtataksil na wala nang maitatanggi. Mula sa malamig na silid operasyon, tahimik niyang sinimulan ang pagbabalikwas, ginamit ang talino at yoetikang propesyonal bilang sandata upang ibunyag ang sabwatan na naglalayong wasakin ang kanyang dangal at karera. Ngunit kapag ang pag-ibig ay naging kasinungalingan at ang katotohanan ay masakit, may lakas pa kaya ang isang babae na iligtas ang sarili at muling isilang mula sa mga guho? Malamig ang hangin na humahaplos sa mga pisngi ni Dr. Althea Reyes, kahit pa nasa loob siya ng marangyang penthouse unit nila sa Bonifacio Global City. Mula sa bintanang salamin, na mula sahig hanggang kisame, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, mga bituing gawa ng tao na parang mga diamanteng isinaboy sa itim na tela ng gabi. 10 taon, isang dekada. Iyon ang ipinagdiriwang nila ngayong gabi. Ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang lahat ay perpekto, tulad ng isang eksena sa pelikula. Nakahain sa mesa ang mamahaling steak at lobster, may isang bote ng champagne na nakababad sa yelo, at may mahinang tugtugin ng violin na nagmumula sa isang hidden speaker. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida, at ang kanyang asawang, si Richard de Villa, ay napakakisig sa suot nitong designer suit. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may isang bagay na mali. May isang bagay na kulang. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malakas pa kaysa sa musika. Ang mga ngiti ni Richard ay hindi umaabot sa kanyang mga mata, at ang bawat subo ng pagkain ay parang abo sa panlasa ni Althea. "Happy anniversary, hon!" Basag ni Richard sa katahimikan. Itinaas nito ang kanyang kopita ng champagne. Pilit nang ngumiti si Althea at itinaas din ang sa kanya. "Happy anniversary!" Ang tunog ng nag-umpugang mga kristal na kopita ay umalingaw-ngaw sa silid. Ngunit ang tunog ay hungkag, walang kagalakan. Pinagmasdan niya ang lalaking nasa harap niya, si Richard de Villa. Ang makisig at ambisyosong negosyante na minahal niya ng buong puso. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit ang Richard na kaharap niya ngayon ay parang isang estranghero. Ang init at pagmamahal na dati niyang nakikita sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong distansya. May problema ba, Richard? Hindi na natiis ni Althea na magtanong. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na unti-unting dumudurog sa kanya. Ibinalik ni Richard ang kanyang kopita sa mesa. Isang matinis na tunog ang nilikha nito. Hindi siya sumagot kaagad. Tinitigan lamang siya nito. At sa mga matang yun, nakita ni Althea ang isang bagay na kinatakutan niya sa loob ng maraming buwan. Kawalang pakialam. "Althea," panimula nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. "May kailangan akong sabihin sa'yo." Humigpit ang kapit ni Althea sa kanyang kopita. Narito na, ang sandaling matagal na niyang pinangangambahan. "May iba akong mahal." Ang 4 na salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso na parang isang matulis na punyal. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa labas ay biglang lumabo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Isang desperadong tambol sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Hindi siya nakapagsalita. Anong sasabihin niya? Paano ka tutugon sa isang sentensyang wumasak sa buong mundo mo sa isang iglap? Ngunit hindi pa tapos si Richard. Kung ang unang pangungusap ay isang punyal, ang sumunod ay isang palakol na tuluyang bumaon at sumira sa lahat ng natitira sa kanya. At kailangan mo siyang iligtas. Isang tawa ang gustong kumawala sa lalamunan ni Althea. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Iniligtas? Siya? Isang biro ba ito? Isang masamang panaginip? Kasabay ng pagyanig ng kanyang mga kamay,
Nabitawan niya ang kupitang hawak. Bumagsak ito sa mamahaling puting sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay sumabog sa silid at ang pulang alak ay kumalat na parang dugo mula sa isang sariwang sugat. Isang perpektong metapora para sa kanilang pagsasama. Wasak, madugo. Ngunit hindi man lang natinag si Richard. Hindi nito pinansin ang nabasag na kopita o ang nanginginig na babaeng nasa harap niya. Kalmado itong tumayo. Lumapit sa briefcase nito na nakapatong sa isang silya at may kinuha mula roon. Isang brown na folder. Inilapag niya ito sa mesa. Sa gitna ng kanilang hindi natapos na hapunan, dahan-dahan, itinulak niya ito palapit kay Althea. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Althea. Ang boses niya ay garalgal. Buksan mo! Utos ni Richard. Walang bakas ng emosyon. Nanginginig ang mga daliri ni Althea habang binubuksan ang folder. Ang mga mata niya ay agad na napako sa pangalan na nakasulat sa ibabaw ng medical chart. Isabela Gonzales, ang pangalan ng kabit niya. May malubhang sakit siya sa atay, paliwanag ni Richard, na parang isang doktor na nag-uulat sa isang pasyente, hindi isang asawang umamin ng pagkakasala. Kailangan niya ng liver transplant, agad-agad. Nag-angat ng tingin si Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi makawala. Ang pagkalito at sakit ay nag-uunahan sa kanyang isipan. At anong kinalaman ko rito? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Richard. Ikaw ang pinakamagaling na surgeon sa St. Jude's, Althea. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko na kayang gumawa ng operasyon. Ikaw ang magliligtas sa kanya. Ang mundo ni Althea ay tuluyang gumuho. Hindi lang siya ipinagkanulo, hindi lang siya niloko. Ngayon, gusto pa ng kanyang asawa na gamitin niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang talento, ang kanyang sinumpaang tungkulin para iligtas ang buhay ng babaeng sumira sa kanilang pamilya. Ito ay hindi na lamang isang simpleng pagtataksil. Ito ay isang uri ng kalupitan na hindi niya akalain na kayang gawin ng sinuman, lalo na ng lalaking minsan niyang tinawag na kalahati ng kanyang puso. Mula sa ilalim ng mga papeles sa folder, may isang pirasong papel na kinuha si Richard at marahang inilapag sa ibabaw ng lahat. Isang surgical consent form. Nakita ni Althea na nakapirma na roon si Isabela Gonzales. May isang espasyo na lang na blangko, ang espasyo para sa pirma ng punong siruhano. Itinuro yon ni Richard gamit ang isang mamahaling ballpen. Pirmahan mo, sabi nito sa isang boses na hindi nag-iiwan ng lugar para sa pagtanggi. Nakatitig lang si Althea sa papel. Ang puting papel na yon ay parang isang hatol ng kamatayan para sa kanyang puso. Ang hawak na panulat ni Richard ay tila isang sandata. Ramdam niya ang pagyanig ng buong katawan niya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng hindi, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi na bumalik si Richard sa kanilang silid ng gabing iyon. Hindi na rin yun hinanap ni Althea. Pagkatapos niyang marinig ang utos mula sa sariling asawa, ang malaki at marangyang penthouse na minsan niyang tinuring na tahanan ay naging isang malamig na kulungan. Ang bawat sulok ay puno ng alaala, ng kasinungalingan. Hindi siya nakatulog. Paano siya makakatulog kung ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa imahe ng mukha ni Richard? Malamig, walang emosyon, malupit. Paano siya makakatulog kung ang pangalang Isabela Gonzales ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka? Madaling araw na nang sa wakas ay bumangon siya mula sa sofa kung saan siya nanatili ng ilang oras. Naglakad siya patungo sa kanilang kwarto. Ang kama ay maayos pa rin, hindi nagalaw. Sa ibabaw ng kanyang side table ay naroon ang isang silver frame na litrato, ang kanilang wedding photo. Kinuha niya ito. Doon, sa ilalim ng ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana,
Tinitigan niya ang masayang mukha ng 2 taong nangako ng habambuhay sa isa't isa. Ang nangiti niya noon ay totoo. Ang kislap sa mga mata ni Richard ay tila puno ng pagmamahal. O yun lang ang akala niya. Isang mainit na likido ang pumatak sa salamin ng litrato. Luha. Sinundan pa ito ng isa at isa pa, hanggang sa ang kanyang tahimik na pag-iyak ay naging isang pigil na paghikbi na yumayanig sa buo niyang katawan. 10 taon ng kanyang buhay, ng kanyang pag-aalaga, ng kanyang pag-unawa, lahat ay ibinigay niya kay Richard. Ipinagpaliban niya ang mga pagkakataon para sa sarili, isinantabi ang sariling mga pangarap para lamang suportahan ito sa pag-angat nito sa mundo ng negosyo. At ito ang kabayaran, isang basag na kopita at isang kahilingang mula sa demonyo. Ngunit habang tumutulo ang kanyang mga luha, isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari sa loob niya. Ang matinding sakit ay dahan-dahang nagbabago ng anyo. Ang init ng pighati ay napapalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang lamig ng galit, ang lamig ng katotohanan. Dahan-dahan, ibinaba niya ang litrato. Nakataob. Ayaw na niyang makita pa ang kasinungalingan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi siya pwedeng magpakalunod sa sakit na ito. Siya ay isang doktor. Sanay siyang mag-isip ng malinaw sa gitna ng krisis. At ito, sa lahat ng krisis na hinarap niya, ang pinakamal personal. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiniyak na hindi magigising si Richard sa kung saang guest room man ito natutulog. Nagdial siya ng isang numero. Kailangan niya ng isang kaibigan. Kailangan niya si Kat. Maaga pa lang ay nagkita na sila sa halos walang taong coffee shop sa loob ng St. Jude's Medical Center. Si Dr. Katrina Kat Santos, ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa-surgeon, ay agad na napansin ang pamumugto ng mga mata ni Althea. Anong nangyari sa'yo? Mukha kang hindi natulog ng 1 linggo. Bungad ni Kat, puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Althea bago nagsalita. At doon, sa isang boses na basag at nanginginig, ikinuwento niya ang lahat. Ang anibersaryo, ang pag-amin ni Richard, ang babae, at ang kahilingan. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalong nanlalaki ang mga mata ni Kat sa pagkabigla at galit. Nang matapos si Althea, napahampas si Kat sa mesa, dahilan para magtinginan ang iilang tao sa loob ng coffee shop. Hayop siya! Nanggagalaiting sabi ni Kat. Walang hiya siya, Althea. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawang huminga sa sobrang kapal ng mukha niya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Kat. Amin ni Althea, ang boses niya ay puno ng pagkatalo. Ang isang bahagi sa akin ay gustong isigaw sa kanya na mamatay na silang dalawa. Pero may sinumpaan akong tungkulin. Kalimutan mo muna ang tungkulin mo. Giit ni Kat. Hinawakan nito ang mga kamay ni Althea. Hindi ito tungkol sa pagiging doktor, Althea. Tungkol ito sa pagiging tao. Gagamitin ka niya. Gagamitin niya ang propesyon mo para linisin ang kalat niya. Huwag mong hayaan. Huwag mong ibigay sa kanya ang satisfaksyon na yon. Alam ni Althea na tama si Kat. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumanggi. Ngunit ang imahe ng isang pasyenteng nangangailangan ng tulong ay bumabagabag sa kanyang isipan. Paano niya tatalikuran ang isang taong may sakit, kahit pa ang taong yon ang dahilan ng kanyang pagkasira? Nag-angat siya ng tingin kay Kat. Pero kung tatanggi ako at mamatay siya, paano ko dadalhin yon sa konsensya ko habang buhay? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kat. At kung papayag ka, paano mo haharapin ang sarili mo sa salamin araw-araw? Alam na ikaw mismo ang nagdugtong sa buhay ng babaeng sumira sa'yo. Althea, ano man ang piliin mo, may sakit na kasama. Ang tanong ay, aling sakit ang kaya mong dalhin? Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Althea. Umalis siya sa coffee shop na mas lalong gulong-gulo. Nagkulong siya sa kanyang opisina, pilit na pinag-aaralan ang mga
medical chart ng ibang pasyente. Ngunit ang pangalan lang ni Isabela Gonzales ang nakikita niya. Tumayo siya at naglakad-lakad sa pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng mga monitor, ang mga puting uniforme. Ito ang mundo niya. Ito siya ang may control. Dito siya si Dr. Althea Reyes. At habang tinitingnan niya ang refleksyon niya sa salamin ng bintana, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi galing sa sakit o paghihiganti, kundi sa isang malamig at matalas na determinasyon. Hinanap niya si Richard. Natagpuan niya ito sa isang pribadong lounge na madalas nitong gamitin kapag nasa ospital. Nakaupo ito roon, kalmadong nagbabasa ng isang business paper na para bang walang nangyari kagabi. Tumayo si Althea sa harap niya, hindi nagsasalita, hanggang sa maramdaman nito ang kanyang presensya at magangat ito ng tingin. "Nagdesisyon ka na?" tanong ni Richard. May bahid ng pagkakampante sa kanyang boses. Tumango si Althea. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. "Gagawin ko ang operasyon." Isang ngaang ngiti ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Richard. Ngunit agad din itong nawala nang magsalita muli si Althea. "Pero may kondisyon ako." Tinaasan siya ng kilay ni Richard, naghihintay. "Hindi ko gagawin to bilang asawa mo." Paglilinaw ni Althea, ang bawat salita ay may bigat. "Gagawin ko ito bilang si Dr. Althea Reyes, isang surgeon, at ang serbisyo ko ay may bayad." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Bago ko hawakan ng bisturi, bago ko simulan ng operasyon, gusto kong ilipat mo sa pangalan ko ang 50% ng lahat ng shares mo sa De Villa Holdings." Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang pagkakampante sa mukha ni Richard ay napalitan ng pagkabigla. Halatang hindi niya ito inaasahan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang nakakaintrigang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tinitigan niya si Althea na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. "Deal," sabi nito, sa isang paraan na masyadong mabilis, masyadong madali. "Basta't iligtas mo siya." Ang bilis ng kanyang pagsang-ayon ay nagtanim ng isang butil ng hinala sa puso ni Althea. Bakit ganoon na lang kadali para sa kanya na isuko ang kalahati ng imperyong binuo niya? May iba pa bang hindi niya alam? Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, tumayo na si Richard at inilahad ang kamay. "We have a deal, Dr. Reyes." Nag-aalangan man, tinanggap ni Althea ang kamay nito. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay kasing lamig ng isang transaksyon sa negosyo. Wala nang init, wala nang pagmamahal, isang kontrata na lang na nilagdaan ng kanilang mga nasirang pangako. Ang paglalakad patungo sa VIP wing ng St. Jude's ay parang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Bawat hakbang ni Althea sa makintab at puting sahig ng ospital ay mabigat. Bawat paghinga ay may kasamang kirot. Isinuot niya ang kanyang puting doctor's coat na parang isang baluti at isinukbit sa leeg ang kanyang stethoscope na parang isang armas. Ngayon, hindi siya si Althea Reyes, ang asawang pinagtaksilan. Ngayon, kailangan niyang maging si Dr. Reyes, ang professional, ang walang kinikilingan. Sa labas ng pinto ng VIP Suite 1, huminto siya saglit. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at pilit na iwinaksi ang lahat ng personal na emosyon. Inihanda niya ang isang blankong ekspresyon sa kanyang mukha bago marahang itinulak ang pinto. Ang silid ay maluwag at mukhang isang mamahaling hotel room kaysa sa isang kwarto sa ospital. Ngunit ang atensyon ni Althea ay hindi napunta sa magandang interior. Agad itong napako sa figura na nakahiga sa kama, si Isabela Gonzales. Maputla ang balat nito at may pagka-naninilaw, isang malinaw na sintomas ng malubhang sakit sa atay. Nakakabit sa kanya ang isang IV drip. Payat siya, ngunit kahit sa kanyang karamdaman, hindi maikakaila ang ganda nito. Isang gandang mapangahas at matapang.
malayo sa klasiko at seryosong aura ni Althea. At sa tabi ng kama, nakaupo ang kanyang asawa, si Richard. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, sabay silang napalingon sa kanya. Ang mga mata ni Isabela ay puno ng isang kakaibang pinaghalong sakit at paghamon. Tila sinusuri siya nito mula ulo hanggang paa. Si Richard naman ay tumayo. Isang peking ngamang ngiti ng pag-aalala ang nakapaskil sa kanyang muka. Althea, nandito ka na pala, sabi ni Richard, na parang normal ang lahat. Isabela, this is Dr. Reyes. Hon, this is Isabela. Ang paraan ng pagpapakilala sa kanila ni Richard ay isang sampal sa pagkatao ni Althea. Ngunit ang isang salitang dati nagpapakilig sa kanya ay ngayon parang lason sa kanyang pandinig. Hindi siya sumagot. Naglakad siya palapit sa kama. Kinuha ang medical chart na nakasabit sa paanan nito at sinimulang basahin yon na para bang silang dalawa lang ng pasyente ang nasa silid. Good morning, Miss Gonzales. Bati ni Althea sa isang malamig at profesional na tono. I'm Dr. Reyes. I'll be your attending surgeon. Kumusta ang pakiramdam mo? Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Ang tunog niyon ay garalgal, ngunit puno ng pang-uuyam. Tinitigan siya nito nang diretso sa mata. So ikaw pala ang asawa niya, sabi ni Isabela. Hindi pinapansin ang tanong ni Althea. Ang martir. Ang salitang iyon, martir, ay tumama kay Althea na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang pagkuyom ng kanyang mga palad sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Ngunit hindi niya ipinahalatang nasaktan siya. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa chart. Pilit na pinapanatili ang kanyang profesional na anyo. Nakita ni Richard ang tensyon. Agad itong lumapit kay Isabela at hinawakan ang kamay nito. Isabela, magpahinga ka na. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Pagkatapos ay bumaling ito kay Althea. Kailangan kanya, Althea, gawin mo ang lahat. Ang eksena sa harap niya ay napakasaklap. Ang kanyang asawa, nagpapakita ng pag-aalala sa babaeng sumira sa kanila, habang siya, ang legal na asawa, ay naroon bilang isang tauhan lang na inupahan para gawin ang isang trabaho. Hindi na niya kinaya. Kailangan niyang makaalis doon. I need to run some more tests, sabi ni Althea. Ang boses niya ay matigas. Isasama ko ang chart. Babalikan ko na lang mamaya. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Dala-dala ang chart na parang isang tropeo mula sa isang digmaang hindi niya naman gustong salihan. Nang makabalik siya sa seguridad ng kanyang opisina, doon lang niya pinakawalan ang isang malalim na hininga na kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa nakasarang pinto, naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Martir. Ang salitang yun ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ganoon ba ang tingin sa kanya ng lahat? Isang martir na asawa? Umupo siya sa kanyang mesa at sinubukang magtrabaho, ngunit ang mukha ni Isabela at ang peking pag-aalala ni Richard ay hindi maalis sa isip niya. May mali. Ang bilis ng pagsang-ayon ni Richard sa kanyang kondisyon, ang mapanghamong titig ni Isabela. Lahat ng ito ay parang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Kinagabihan, hindi siya umuwi. Sinabi niyang may emergency sa ospital. Ang totoo, hindi niya kayang makita muli si Richard sa bahay na minsan nilang pinagsaluhan. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-aaral sa kaso ni Isabela Gonzales. Binuksan niya ang digital archives ng ospital. Sinuri niyang muli ang bawat detalye sa medical history nito. Family history of liver disease. Medyo bihira ang partikular na kondisyon na ito. Sinubukan niyang maghanap ng mga kaparehong kaso sa database ng St. Jude's, umaasang makakita ng pattern. Nag-type siya ng apelyidong Gonzales at liver disease. Maraming lumabas na resulta, pero isa ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang file mula 5 taon na ang nakakaraan. Angela Gonzales,
Dahan-dahan niyang iniklik ang file. Nag-load ang mga detalye ng pasyente. Isang babae, 26 na taong gulang noon, admitted for a high-risk surgical procedure. Attending surgeon, napatigil sa paghinga si Althea nang mabasa ang sarili niyang pangalan. Naaalala niya si Angela, isang komplikadong kaso. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit may nangyaring hindi inaasahan, isang 1 in a million complication. Namatay ang pasyente sa operating table. Iyon ang isa sa iilang kaso sa kanyang karera na bigo siyang mailigtas. Mabilis niyang binuksan ang family information ni Angela Gonzalez. Sa ilalim ng immediate family, nakalista ang isang pangalan, Isabella Gonzalez, sister. Naniga si Althea sa kanyang upuan. Ang lamig ay gumapang mula sa kanyang gulugod pataas, sa kanyang batok. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang paraang nakakapangilabot. Hindi ito nagkataon lang. Ang kabit ng asawa niya ay kapatid ng pasyenteng namatay sa kanyang mga kamay. Nakatitig lang siya sa screen, ang kumukurap na cursor ay tila nanunokso. Ang hininga niya ay naghahabol. Ang babaeng kailangan niyang iligtas ay ang babaeng may pinakamalaking dahilan para kamuhian siya ng higit kanino man sa mundo. Ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay biglang naging mabigat at nakaka-suffocating. Ang tanging naririnig ni Althea ay ang malakas na kabog ng kanyang puso at ang mahinang ugong ng air conditioner. Multo. Isang multo mula sa nakaraan ang biglang nagbalik upang guluhin ang kanyang kasalukuyan, at ang multong iyon ay may pangalan, Angela Gonzalez. Isinara niya ang laptop ng may panginginig. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang isip niya'y ligalig, paghihiganti. Iyon ang unang salitang pumasok sa kanyang utak. Ito ba ang dahilan? Nilapitan ba ni Isabella si Richard para makapaghiganti sa kanya? Ginamit ba nito ang kanyang asawa para sirain siya? At ngayon, gagamitin nito ang sariling sakit para tuluyan siyang wasakin? Ang ideya ay napakalupit, ngunit sa puntong ito, wala nang imposible para kay Althea. Ang pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho na, at sa mga guho nito, ang bawat anino ay tila isang halimaw. Kinabukasan pumasok si Althea sa ospital na may bagong bigat sa kanyang balikat. Hindi na lang ito tungkol sa isang kabit. Ito ay tungkol sa isang posibleng sabwatan, isang bitag na maingat na inihanda para sa kanya. At siya, sa kanyang kagustuhang iligtas ang kanyang profesionalismo, ay naglalakad ng diretso patungo rito. Kailangan niya ng mga kasagutan. Una niyang pinuntahan ang hospital archives, ang lugar kung saan nakatago ang mga luma at pisikal na kopya ng mga medical records. Ginamit niya ang kanyang awtoridad bilang senior surgeon para hilingin ang kompletong file ng kaso ni Angela Gonzalez. Habang naghihintay, ang bawat segundo ay parang isang oras. Nang maiabot sa kanya ang makapal na folder, dinala niya ito sa isang tagong sulok ng library ng ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang bawat pahina. Naroon ang lahat. Ang mga resulta ng laboratorio, ang mga larawan mula sa CT scan, ang kanyang sariling mga sulat kamay na tala, at ang death certificate. Cause of death: unforeseen surgical complications leading to massive hemorrhage. Binalikan niya ang mga sandaling iyon. Ang pagod, ang tensyon, ang desperasyon nang magsimulang bumagsak ang vital signs ni Angela. Naaalala niya ang mukha ng pamilya nito nang ibalita niya ang masamang nangyari. Ang ama nitong napaluhod sa sahig, ang ina nitong humagulgol nang walang tigil, at ang nakababatang kapatid. Isang dalagita pa noon, payat, na may mga matang nag-aapoy sa galit at sakit. Tinitigan siya nito na para bang siya ang mismong pumatay sa kapatid nito. Hindi niya makakalimutan ang mga matang iyon. Ang mga mata ni Isabella. Paano niya hindi nakilala? Paano niya hindi napagdugtong ang mga pangyayari? Dahil ba sa sakit?
Dahil ba sa pagiging abala niya sa sarili niyang wasak na mundo? Habang abala sa pag-iisip, hindi niya namalayan ang paglapit ni Kat. "Althea, anong ginagawa mo rito? At ano yang binabasa mo?" Tanong ng kaibigan. Bakas ang pag-aalala. Itinuro ni Althea ang pangalan sa lumang chart. "Naalala mo ba ang kasong ito, Kat?" "Angela Gonzalez. 5 taon na ang nakalipas." Bahagyang kumunot ang noo ni Kat. Pilit na inaalala. "Gonzalez, parang pamilyar." "Ah, oo. Ito yung high-risk case na." "Oh my God, Althea. Ito yon. Si Isabella Gonzalez," sabi ni Althea. Ang boses niya'y halos pabulong. "Kapatid niya." Nanlaki ang mga mata ni Kat. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa mukha nito. "Hindi. Hindi maaari. Nagkataon lang yan, di ba?" Umiling si Althea. "Walang ganitong klaseng nagkakataon, Kat. Plinano ito." "Kung ganon, lalo mong hindi dapat gawin ang operasyon." Halos pasigaw na, sabi ni Kat. "Bitag ito, Althea. Paano kung may gawin sila para palabasin na nagkamali ka sa operasyon? Paano kung ito ang paraan nila para sirain ang lisensya mo?" Ang takot na sinabi ni Kat ay totoo. Iyon din ang takot na gumagapang sa kanyang sistema. Ngunit may isang bagay na pumipigil sa kanya. "At paano kung yun mismo ang gusto nilang mangyari?" Sagot ni Althea. "Na tumanggi ako? Para masabi nilang pinabayaan ko siyang mamatay dahil sa galit, dahil sa personal na dahilan? Alin ang mas masamang tingnan para sa isang doktor? Ang subukang magligtas o ang hayagang tumanggi?" Natahimik si Kat. Pareho nilang alam ang sagot. Sa propesyon nila, ang pagtanggi na tumulong ay isang mortal na kasalanan. Kinailangan ni Althea na harapin muli si Isabella, dala-dala ang bagong kaalamang ito. Pumasok siya sa silid nito na abutan itong nag-iisa. "Miss Gonzalez," panimula niya, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. "May ilang bagay lang akong gustong linawin tungkol sa family history mo, para masigurong kompleto ang records natin para sa operasyon." Tinitigan siya ni Isabella. Ang mga mata nito'y mapanuri. "Anong tungkol doon?" "May kapatid ka bang babae?" Diretsyong tanong ni Althea. Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Althea sa ekspresyon ni Isabella. Isang kislap ng isang bagay. Pagkagitla? Galit? Ngunit agad din itong napalitan ng isang malungkot na ngiti. "Wala na," sagot nito, umiiwas ng tingin. "Namatay na siya." Hindi nagpatinag si Althea. "Maari ko bang malaman kung ano ang ikinamatay niya?" Sa pagkakataong ito, muling tumingin si Isabella sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Althea ang apoy na nakita niya 5 taon na ang nakalipas. Namatay siya sa isang ospital, sa operating table. Sabi nila, complications daw. Pero para sa akin, kapabayaan yun ng doktor. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Althea. Hindi siya nagkakamali. Ito ay paghihiganti. Umalis si Althea sa silid na yon na may bigat sa dibdib. Gabi na naman, at napilitan siyang umuwi sa penthouse para kumuha ng ilang gamit. Tahimik ang buong unit. Marahil ay nasa ospital si Richard, binabantayan ng kanyang mahal. Pumasok siya sa walk-in closet ni Richard, naghahanap ng isang lumang briefcase na kailangan niya para sa mga dokumento. Habang binubuksan ang isa sa mga huling drawer na bihirang gamitin, sa ilalim ng mga luma at hindi na ginagamit na necktie, may isang bagay na kumalansing. Isang lumang photo album. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga litrato ni Richard noong bago pa lang sila. Mga company events, mga business trips. Ngunit sa isang pahina, isang litrato ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang litratong hindi pamilyar. Ito ay kuha sa isang sementeryo, sa isang libing. Nakasuot ng itim na suit si Richard, at sa tabi niya, umiiyak at nakahawak sa braso niya para sa suporta, ay isang mas batang bersyon ni Isabella Gonzalez. Sa likuran nila ay malinaw na nakikita ang isang lapida kung saan nakaukit ang pangalan, Angela.
Nabitawan ni Althea ang album. Ang hangin ay muling naubos sa kanyang mga baga. Si Richard, alam niya. Alam niya mula pa sa simula. Hindi lang niya alam na magkapatid sina Isabella at Angela. Nandoon siya sa libing. Hindi ito plano ni Isabella lamang. Magkasabwat sila o mas malala pa. Si Richard ang may plano ng lahat. Dumating ang araw ng operasyon. Para kay Althea, ang pagsikat ng araw sa umagang yon ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ng isang malamig at mabigat na anunsyo ng isang paghuhukom. Ang bawat minuto na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin sa isang hourglass na sumusukat sa natitirang tibay ng kanyang puso. Sa loob ng scrub room, ang ritual na pamilyar sa kanya ay naging isang pilit na kilos. Ang bawat kuskos ng sabon at tubig sa kanyang mga kamay at braso hanggang sa siko ay hindi lang paglilinis para sa isang sterile na kapaligiran. Pakiramdam niya ay sinusubukan niyang hugasan ang dumi ng pagtataksil, ang laso ng kasinungalingan. Ngunit gaano man kadiin ang kanyang pagkuskos, ang dumi ay nasa loob, sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay si Dr. Reyes, nakasuot ng asul na scrub suit at cap. Ang kanyang mukha ay natatatakpan ng maskara. Tanging ang mga mata lang ang nakikita. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakatago ang pighati ni Althea. Ngayon, kailangan niyang patayin ang damdamin ni Althea para mabuhay si Dr. Reyes. Kailangan niyang maging isang makina, isang instrumento ng paggaling, kahit na ang ginagamot niya ay ang cancer sa kanyang buhay. "Handa ka na ba, Thea?" Tanong ni Kat, na siyang magiging assistant surgeon niya. Nakatayo ito sa kanyang tabi. Ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala na hindi kayang itago o ng sariling maskara. Tumangulang si Althea. Walang salitang kayang ipahayag ang bigat sa kanyang dibdib. Isang tango lang ang kaya niyang ibigay. Pumasok sila sa operating room. Malamig. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga makina at ang kontroladong kaluskos ng mga instrumento na inihahanda ng mga nurse. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng nagniningning at matinding liwanag ng mga ilaw, nakahiga si Isabella. Payapa, walang malay. Isang blankong canvas kung saan isusulat ni Althea ang hatol, buhay o kamatayan. Sa viewing gallery sa itaas, sa likod ng makapal na salamin, nakatayo si Richard. Nakikita siya ni Althea mula sa gilid ng kanyang mga mata. Isang madilim na anino, isang tahimik na tagamasid sa dula na siya mismo ang nagsulat. Ang presensya nito ay parang isang pisikal na bigat na lalong nagpapahirap sa paghinga ni Althea. Scalpel. Ang boses ni Althea ay matatag at malinaw. Walang bahid ang panginginig. Iyon ang boses ni Dr. Reyes. Inabot sa kanya ang bisturi. Malamig ang bakal sa kanyang kamay na nakagwantes. Huminga siya ng malalim. At sa isang tiyak at sanay na galaw, ginawa niya ang unang hiwa. Nagsimula na ang operasyon. Ang mundo ni Althea ay lumiit. Nakasentro na lamang sa maliit na espasyo ng katawan ni Isabella. Ang lahat ng ingay sa labas, ang pagtataksil, ang kasinungalingan, ang nakaraan, ay pansamantalang nawala. Ang tanging mahalaga na lang ay ang mga ugat, ang mga tissue, ang bawat pintig ng puso na sinusubaybayan sa monitor. Ito ang kanyang santuwaryo. Dito, siya ang may control. Ang bawat galaw niya ay may layunin. Ang bawat desisyon ay batay sa siyensya at karanasan, hindi sa emosyon. Ang mga oras ay lumipas. Ang tensyon sa loob ng silid ay halos nahihipo. Ang bawat isa ay gumagalaw ng may perpektong koordinasyon. Ngunit habang papalapit sila sa pinakakritikal na bahagi ng operasyon, ang pag-alis sa may sakit na atay, isang biglaang tunog ang bumasag sa kanilang konsentrasyon. Isang matinis at tuloy-tuloy na tunog mula sa cardiac monitor. "Doktor, bumabagsak ang blood pressure niya. Mabilis!" Anunsyo ng anesthesiologist na puno ng biglaang tensyon ang silid.
Mula sa viewing gallery, nakita ni Althea ang paggalaw ni Richard, ang pagdikit nito sa salamin, ang panlalaki ng mga mata nito sa takot. May internal bleeding, hindi natin nakita. Hanapin ninyo. Utos ni Althea. Ang boses niya ay nanatiling kalmado sa kabila ng krisis. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa paggalaw. Dito nasusubok ang isang siruhano sa kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng unos. Suction! More gauze! Prepare 2 units of blood, now! Ang mga utos ay mabilis at sunod-sunod. Ang puso ni Althea ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi kailanman nanginig. Sa isang sandali, habang dinidiinan niya ang pinagmumula ng pagdurugo, ang mga mata niya ay napatingin sa monitor, kung saan ang linya ng buhay ni Isabela ay unti-unting nagiging patag. Sa sandaling iyon, isang madilim na kaisipan ang dumaan sa kanyang isip. Isang maliit na pagkakamali lang, isang segundo ng pag-aatubili, at matatapos na ang lahat ng ito. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, iwinaksin niya ang demonyong bumubulong sa kanyang tainga. Tumingin siya sa walang malay na mukha ni Isabela. Hindi ito ang kalaban niya. Isa lang din itong biktima, ginamit sa isang mas malaking laro. At siya, si Dr. Althea Reyes, ay isang manggagamot, hindi isang berdugo. Nakita ko na, anunsyo niya. Clamps. Sa ilang mabilis at ekspertong galaw, natigil ni Althea ang pagdurugo. Dahan-dahan, ang nakakabahalang tunog ng monitor ay napalitan ng isang regular at ritmikong pintig. Ang presyo ng dugo ay nagsimulang tumaas pabalik sa normal. Ang buong team ay nakahinga ng maluwag. Tinapos nila ang operasyon ng walang anumang karagdagang problema. Ang bagong atay ay matagumpay na naikabit. Habang tinatahi niya ang huling mga tahi, alam ni Althea na nagtagumpay siya. Iniligtas niya ang buhay ni Isabela Gonzalez. Nang tanggalin niya ang kanyang surgical gloves at maskara, ang pagod ay biglang bumagsak sa kanya na parang isang toneladang pader. Pagod sa katawan, pagod sa isip, pagod sa puso. Paglabas niya ng operating room, sinalubong siya ni Richard. Ang mukha nito ay namumutla ngunit puno ng labis na pasasalamat. Althea, salamat. Alam kong magagawa mo. Sigaw nito. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Althea, niyakap siya nito ng mahigpit. Ngunit ang yakap na yon ay hindi na nagdulot ng anumang init o kapanatagan. Pakiramdam niya ay niyayakap siya ng isang ahas. Gamit ang natitirang lakas, marahan ngunit mariin niyang itinulak palayo si Richard. Tinitigan niya ito nang diretso sa mga mata, ang sarili niyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tapos na ang obligasyon ko bilang doktor, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Ngayon, mag-usap tayo bilang mag-asawa. Dinala ni Althea si Richard sa kanyang opisina. Ito ang kanyang teritoryo, ang lugar kung saan siya ang may kapangyarihan. Isinara niya ang pinto at ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang hudyat na walang sino man ang makakaalis hanggat hindi nalilinaw ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Richard. Ang pagkalito ay bakas sa kanyang mukha. Tila ang pagliligtas ni Althea kay Isabela ay nagbigay dito ng maling pag-asa na maaari pa silang magkaayos. Hindi sumagot si Althea. Sa halip, lumapit siya sa kanyang mesa. Binuksan ang isang drawer at inilabas mula roon ang lumang photo album na natagpuan niya. Dahan-dahan, inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa at binuksan sa pahina kung saan naroon ang litrato mula sa libing ni Angela. Ipaliwanag mo to, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Ang mukha ni Richard ay biglang namutla. Ang pagkakampante sa kanyang mga mata ay napalitan ng bahagyang pagkataranta. Tinitigan niya ang litrato. Pagkatapos ay tumingin kay Althea.
na para bang naghahanap ng tamang mga salita. Althea, I can explain. Panimula niya. Gawin mo. Maikling sagot ni Althea. Hindi inaalis ang kanyang matalim na tingin. Huminga ng malalim si Richard at sinimulan ng kanyang pagsisinungaling. Ang kwento niya ay puno ng mga pekeng emosyon. Sinabi niyang kaibigan ng kanyang pamilya, ang mga Gonzales, na nandoon siya sa libing bilang pakikiramay. Na pagkatapos noon ay nawalan na sila ng komunikasyon at nagulat na lang siya nang muli niyang makita si Isabela makalipas ang maraming taon na may sakit na at nangangailangan ng tulong. Naawa lang ako sa kanya, Althea, sabi ni Richard. Ang boses niya ay puno ng pagsusumamo. Naisip ko ang pinagdaanan niyang hirap. Oo, nagkamali ako na naging malapit kami. Patawarin mo ako. Pero aksidente lang ang lahat. Isang malungkot na pagkakataon. Habang nagsasalita si Richard, pinanood lang siya ni Althea. Bawat salita, bawat pekeng pighati sa kanyang boses, bawat pag-arte ay parang isang dula sa entablado. Ngunit si Althea ay hindi na isang manonood na madaling mapaniwala. Nakikita na niya ngayon ang lahat ng bitak sa maskara ng kanyang asawa. Pagkakataon? Ulit ni Althea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Talaga ba, Richard? O baka naman ginamit mo ang awa na yan para makuha ang gusto mo? Ginamit mo ang kahinaan niya para paikutin siya, para saktan ako? Hindi totoo yan, tanggi ni Richard. Medyo tumataas na ang boses. Mahal ko siya, Althea, at mahalaga ka pa rin sa akin. Nagkamali ako, pero hindi ako masamang tao. Isang tawa ang kumawala kay Althea. Isang tawang walang kagalakan. Hindi masamang tao. Richard, pinahiga mo sa iisang kama ang nakaraan at ang kasalukuyan ko. At gusto mong ako pa mismo ang maging tulay para magkaroon sila ng kinabukasan. Huwag mo akong tawaging tanga. Ang pag-uusap nila ay natigil nang may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang nurse. Dr. Reyes, gising na po ang pasyente sa VIP Suite 1. Medyo hinahanap na po kayo. Nagkatinginan sina Althea at Richard. Alam ni Althea na kailangan niyang puntahan si Isabela. Ito ay bahagi pa rin ng kanyang tungkulin. Hindi pa tayo tapos mag-usap, sabi ni Althea kay Richard bago siya lumabas ng silid. Pagdating niya sa kwarto ni Isabela, naroon na ang mga magulang nito. Ngunit ang atensyon ng lahat ay na kay Isabela na ngayon ay gising na at nakaupo ng bahagya sa kama. Nang makita siya ni Isabela, isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mukha nito. Pagkatapos, nagsimula itong umiyak. Hindi ito ang mapanghamong babae na nakita niya noon. Ngayon, siya ay mukhang mahina at puno ng pasasalamat. Doktora, sabi ni Isabela, sa pagitan ng mga hikbi, inaabot ang kamay nito. Salamat po. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Si Althea ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Ang mga luhang iyon, pekeng luha. Bahagi ba ito ng kanilang plano? Ang magkunwaring walang alam at magpasalamat sa kanya para lalo siyang magmukhang kontrabida kapag nagsimula na siyang maningil. Dumating si Richard at agad na lumapit kay Isabela. Hinahagod ang buhok nito para patahanin. Ang eksena ay perpekto. Ang nag-aalalang kasintahan at ang nagpapasalamat na pasyente. At si Althea, ang asawa, ay nakatayo sa gilid, isang estranghero sa sarili niyang kwento. Pakiramdam ni Althea ay nasusukol siya. Ang buong mundo ay tila isang malaking entablado. At siya lang ang hindi nabigyan ng kopya ng script. Alam niyang may tinatago pa sila. Ngunit wala siyang patunay. Ang tanging mayroon siya ay isang lumang litrato at isang pakiramdam na niloloko siya ng harap-harapan. Kinahapunan, habang nasa kanyang opisina, dumaan si Kat. "Kamusta ka?" tanong nito. Narinig kong naging matagumpay ang operasyon at narinig ko rin ang pag-iyak ng pasasalamat ni Isabela. Ang galing niyang umarte, no?
Tumangulang si Althea, pagod na pagod. Hinarap ko si Richard tungkol sa litrato. Nagdahilan siya. Sabi niya, nagkataon lang lahat. At naniwala ka? Hindi. Mabilis na sagot ni Althea. Pero wala akong pruweba, Kat. Pakiramdam ko, pinagtutulungan nila ako. Ginagawa nila akong kontrabida sa sarili kong buhay. Biglang naging seryoso ang mukha ni Kat. Tia, may kailangan kang malaman. May naririnig akong mga bulungan sa hospital. May nagkakalat ng tsismis tungkol sa'yo. Tsismis? Tungkol saan? Tungkol sa kaso ni Angela Gonzalez, sabi ni Kat. At ang puso ni Althea ay nagsimulang kumabog ng mabilis. May nagsasabing nagkaroon daw ng medical error noon na may tinatago ka raw. Hindi ko alam kung sino ang nagsimula pero mabilis kumalat. At iniuugnay nila yon sa katotohanang ikaw ang gumawa ng operasyon sa kapatid niya ngayon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Althea. Ito na. Nagsisimula na sila. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagtataksil. Sinisira na nila ngayon ang kanyang reputasyon. Ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya. Habang pauwi na siya ng gabing iyon, gulong-gulo ang isip. Tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Dahil sa pag-aakala na baka emergency mula sa ospital, sinagot niya ito. Hello? Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging isang mahinang tunog lang ang kanyang narinig. Isang pamilyar na tunog, isang recording. At sa recording na yon, narinig niya ang dalawang boses. Boses ng kanyang asawa at boses ni Isabela Gonzalez. Nag-uusap, nagtatawanan, at nagpaplano. Nakatigil ang sasakyan ni Althea sa gilid ng isang madilim na kalye, ilang blok ang layo mula sa kanilang penthouse. Ang mga ilaw mula sa mga poste at mga gusali sa paligid ay tila malayo at walang buhay. Ang tanging malinaw sa kanyang mundo sa mga sandaling iyon ay ang mga boses na nagmumula-mula sa speaker ng kanyang telepono. Mga boses na parang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema, pinapatay ang bawat natitirang hibla ng pag-asa at pagmamahal sa kanyang puso. Ang tawag ay naputol na. Ngunit ang recording na ipinadala sa kanya ng anonymous na nag-email ay paulit-ulit niyang pinapatugtog. Hindi dahil sa hindi siya makapaniwala. Pinapatugtog niya ito hanggang sa ang bawat salita ay tumatak sa kanyang isipan na parang markang bakal hanggang sa ang sakit ay maging manhid at ang manhid ay maging isang matigas at malamig na galit. Ang boses ni Isabela ay malandi at naglalambing. Richard, natatakot ako. Paano kung hindi siya pumayag? Paano kung malaman niya ang lahat? Sumunod ang boses ni Richard. Ang boses na minsan ay kumakanta sa kanya para makatulog. Ang boses na nangako sa kanya ng pag-ibig sa harap ng altar. Ngunit ang boses na naririnig niya ngayon ay hindi pamilyar. Ito ay kalkulado, malamig, at puno ng isang uri ng pagkasuklam na hindi niya kailanman narinig mula rito. Huwag kang mag-alala, Isabela. Althea is predictable. Ang kahinaan niya ay ang pagiging mabuti. She lives by her oath. Hindi niya kayang tumanggi sa isang pasyenteng naghihingalo. At kapag nailigtas ka na niya, doon natin sisimulan ang totoong laro. Isang saglit na katahimikan. Tapos ay muling nagsalita si Isabela. Pero paano kung maghinala siya? Paano kung mahalata niyang ginagamit lang natin ang pagkamatay ni ate para sa plano mo? Isang tawa ang narinig ni Althea. Isang tawa mula kay Richard na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. My dear Isabela, hindi mo naiintindihan, sabi ni Richard. Ang pagkamatay ng kapatid mo ay hindi lang pain. It's my insurance. Habang buhay, dala-dala niya ang bigat ng pagkamatay ni Angela. At gagamitin ko ang bigat na yon para kontrolin siya. Kapag nakuha ko na ang malaking investment deal sa board ng St. Jude's gamit ang impluensya niya, at kapag napirmahan na niya ang mga papeles na kailangan ko, pareho na tayong panalo. Maghihiganti ka sa doktor na pumatay sa kapatid mo. At ako naman
Makukuha ko ang kontrol sa ospital na matagal ko nang gusto. Si Althea, she's just a pawn in a much bigger game. A very useful, very predictable pawn. Pawn, isang pyesa sa laro ng chess. Biglang bumaliktad ang sikmura ni Althea. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan at halos masuka sa gilid ng kalsada. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Lahat ay kasinungalingan. Ang pag-amin ni Richard, ang pagmamakaawa, ang mga luha ni Isabela, ang mga bulong-bulungan sa ospital, ang pag-atake sa kanyang reputasyon. Hindi ito simpleng pagtataksil ng dalawang taong nagmahalan. Hindi ito paghihiganti ng isang naulilang kapatid. Ito ay isang mas malalim, mas madilim, at mas kalkuladong plano. Isang planong ginawa ng iisang tao. Ang kanyang asawa. Si Isabela ay hindi kasabwat. Isa lang din itong piyesa, tulad niya. Isang biktimang puno ng galit na ginamit at minanipula ng isang halimaw para sa sarili nitong mga ambisyon. Ang tunay na kaaway ay hindi ang babaeng kahati niya sa kama. Ang tunay na halimaw ay ang lalaking natutulog sa tabi niya sa loob ng 10 taon. Ang pag-ibig ni Richard para kay Isabela? Kasinungalingan. Ang awa nito sa sinapit ng dalaga? Isang pag-arte. Ang lahat ay para sa isang bagay lang, pera at kapangyarihan. Ang control sa St. Jude's Medical Center. At siya, ang kanyang asawa, ang susi para mabuksan ang pintong yon. Lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang bilis ng pagsang-ayon ni Richard sa kanyang hiling na 50% ng shares dahil alam nitong babawiin din niya ang lahat sa huli. Ang pagpapakalat ng chismis tungkol kay Angela para kapag oras na, mayroon siyang alas laban sa kanya. Ang lahat ay perpektong nakalatag. All is lost. Ang sandaling iyon sa buhay ng isang tao kung saan nararamdaman niyang wala nang natitira. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kasal, ang kanyang tiwala. Lahat ay abo na. Ang sakit na naramdaman niya noong unang gabi ay parang kagat lang ng langgam kumpara sa impyernong nararamdaman niya ngayon. Ang pagtataksil ay masakit, ngunit ang malamig na katotohanan na ang buong pagsasama ninyo ay isang mahabang panloloko, iyon ay nakamamatay. Umupo siyang muli sa loob ng sasakyan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela. Sa isang saglit, naramdaman niya ang kompletong kawalan. Isang malawak at madilim na kawalan. Walang luha, walang sigaw. Tanging isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, sa pinakailalim ng kanyang pagkasira, isang bagay ang nagsimulang mag-apoy. Isang maliit na baga. Hindi na ito ang malambot na puso ng isang asawang umiiyak. Hindi na ito ang naguguluhang isip ng isang doktor na pinipili ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ang gumising sa loob niya ay ibang klase ng nilalang. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang sariling refleksyon sa rearview mirror. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng luha. Wala nang bakas ng pighati. Ang tanging naroon ay isang matalim at nanlalamig na determinasyon, isang klase ng galit na hindi maingay, ngunit mas mapanganib, isang galit na nag-iisip. Ang halimaw ay hindi lamang si Richard, dahil ang babaeng pinakawalan nito sa pamamagitan ng kanyang kalupitan ay isa na ring halimaw na handang lumaban. A very predictable pawn. Ang mga salita ni Richard ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea sa unang pagkakataon. Let's see how predictable I can be. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit hindi na ang recording ang kanyang pinakinggan. Nag-dial siya ng isang numero, ang numero ng kanyang abogado. Hello, Attorney Romero. Sabi niya, ang boses niya ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. It's Althea Reyes. I need you to prepare everything. Divorce, annulment, lahat.
At bukas na bukas, gusto kong mag-file tayo ng injunction laban sa lahat ng assets ni Richard de Villa. May saglit na katahimikan sa kabilang linya. Ihanda mo ang lahat. Pag-uulit ni Althea, "This is war." Wala nang luhang pumatak mula sa mga mata ni Althea. Ang pighati, na minsan ay bumabalot sa kanya, ay napalitan na ng isang bagay na mas matibay at mas mapanganib. Isang malinaw na layunin. Hindi na siya ang biktimang nagdurusa sa isang sulok. Ngayon, siya na ang reyna sa chessboard at oras na para gawin niya ang kanyang unang hakbang. Kinabukasan, pumasok si Althea sa St. Jude's na may ibang aura. Ang kanyang mga hakbang ay mas tiyak. Ang kanyang likod ay mas tuwid. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng pagod, ay naglalaman na ng isang matalas na katalinuhan na hindi napansin ng mga taong nakapaligid sa kanya dati. Una niyang pinuntahan ang opisina ng kanyang abogado. Si Attorney David Romero, isang matandang lalaki na matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya ni Althea, ay sinalubong siya ng may pag-aalala. Ngunit nang marinig nito ang buong kwento at ang determinasyon sa boses ni Althea, ang pag-aalala nito ay napalitan ng propesyonal na pagtuon. "Ito ay hindi lang simpleng divorce case, Althea," sabi ni Attorney Romero matapos pakinggan ang recording. "This is conspiracy and economic abuse. Malaki ang laban natin, pero kailangan nating maging maingat. Si Richard ay tuso." "Alam ko po," sagot ni Althea. "Kaya hindi natin siya lalabanan sa paraang inaasahan niya. Hindi ako mag-iiskandalo. Hindi ako sisigaw. Gagamitin ko ang kung anong meron ako. Ang aking posisyon, ang aking utak, at ang kanyang sariling mga kasinungalingan laban sa kanya." Maghapon silang nagplano. Inilatag nila ang bawat legal na hakbang, bawat dokumentong kailangan, at bawat posibleng senaryo. Nang umalis si Althea sa opisina ng abogado, dala na niya ang isang malinaw na battle plan. Ang susunod niyang hakbang ay mas delikado. Kailangan niyang kausapin si Isabela, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang potensyal na kakampi. Alam niyang ginamit lang din ni Richard ang dalaga. Kailangan niyang imulat ang mga mata nito sa katotohanan. Pumunta siya sa VIP suite. Nadatnan niyang nag-iisa si Isabela, nanonood ng telebisyon. Mas maganda na ang kulay nito ngayon, isang senyales na tinatanggap ng katawan nito ang bagong atay. "Miss Gonzales," bati ni Althea. Isinara ang pinto sa likuran niya. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tinaasan siya ng kilay ni Isabela, ngunit may halong pagtataka. "Tungkol saan, doktora?" Hindi umupo si Althea. Nanatili siyang nakatayo, nagbibigay ng impresyon ng awtoridad. "Tungkol sa kapatid mo. Tungkol kay Angela." Agad na nagbago ang anyo ni Isabela. Ang pagtataka ay napalitan ng pamilyar na galit. "Anong tungkol sa kanya?" "Alam kong sinisisi mo ako sa pagkamatay niya," mahinahong sabi ni Althea. "At naiintindihan ko. Karapatan mo yan. Pero may tanong ako sa'yo, Isabela. Pagkatapos ng nangyari, si Richard ba ang unang lumapit sa'yo para mag-alok ng tulong? Siya ba ang nagtanim sa isip mo ng ideya ng paghihiganti?" Natigilan si Isabela. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang reaksyon niyang iyon ay sapat ng kumpirmasyon para kay Althea. Nagpatuloy si Althea. "Ginamit ka niya, Isabela. Ginamit niya ang sakit na nararamdaman mo para sa sarili niyang interes. Akala mo ba tungkol sa'yo ang lahat ng ito? Tungkol sa pag-ibig niya sa'yo? Hindi." Dito na ginawa ni Althea ang kanyang kalkuladong sugal. Kinuha niya ang kanyang telepono. "May ipaparinig ako sa'yo," sabi niya. "Pero bago yan, isipin mong mabuti, ang lalaking pinagkakatiwalaan mo ba talaga ang kakampi mo rito?" "V-voicemail yan ng isang unknown number," sabi ni Althea. Nagkukunwaring nagtataka. "Kaninang umaga ko lang narinig. Hindi ko nga alam kung sino, pero parang pamilyar ang mga boses." Pinindot niya ang play button, ngunit hindi niya ipinarinig ang buong recording.
Pinili niya ang isang partikular na bahagi, ang bahagi kung saan malinaw na sinasabi ni Richard, "Si Althea, she's just a pawn in a much bigger game, a very useful, very predictable pawn." Paulit-ulit niyang ipinarinig ang linyang iyon. Hindi niya isinama ang pangalan ni Isabela. Hinayaan niyang ang sariling isip ng dalaga ang magproseso sa narinig nito. Nakita ni Althea ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Isabela. Ang galit ay napalitan ng pagkalito, at ang pagkalito ay napalitan ng isang lumalaking takot at pagdududa. Sino pa ba ang kausap ni Richard sa recording? Sino pa ba ang kasama sa larong ito? Ano yan? Nanginginig na tanong ni Isabela. Hindi ko alam, sagot ni Althea, puno ng pagkukunwari. Pero nakakatakot, hindi ba? Parang may mas malaking plano si Richard na hindi natin alam. Pinapaimbestigahan ko na kung kaninong boses ang kausap niya. Itinanim na ni Althea ang butil ng pagdududa. Alam niyang sa mga susunod na oras, hindi na siya ang magiging kaaway sa isipan ni Isabela. Ang pagdududa nito ay lilipat na kay Richard. Ang huling hakbang ni Althea para sa araw na yon ang pinakamahalaga. Gamit ang kanyang posisyon at ang respeto na meron siya sa ospital, humiling siya ng isang emergency board meeting. Bilang isa sa mga pinaka-senior na doktor at ngayon, dahil sa kasunduan nila ni Richard, isa na rin siyang stakeholder. May karapatan siyang gawin ito. Ano ang agenda ng meeting, Dr. Reyes? Tanong ng secretary ng board. Isang seryosong usapin. Sagot ni Althea, ang kanyang boses ay pununo ng awtoridad. May kinalaman ito sa integridad, etika, at sa isang malaking investment proposal na nakakaapekto sa hinaharap ng St. Jude's. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa biglaang pulong. At hindi nagtagal, natanggap ito ni Richard. Ilang minuto lang ang lumipas, tumawag ang kanyang asawa. Ang boses nito sa kabilang linya ay hindi na naglalambing o nagmamakaawa. Ito ay malamig at puno ng pagbabanta. Anong ginagawa mo, Althea? Anong meeting to? Nakatayo si Althea sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang syudad na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang reynang handa nang sabihing, "Checkmate." "Bakit, Richard? Natatakot ka ba?" Mahinahon niyang tanong. "Investor ka naman, di ba? Dapat nga nandoon ka para mapakinggan ang seryosong usapin. See you at the boardroom, Mr. De Villa." Ibinaba niya ang telepono bago pa man ito makasagot. Nagsimula na ang digmaan. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang piyesang ginagalaw. Siya na ang nagagalaw sa mga piyesa. Ang boardroom ng St. Jude's Medical Center ay isang silid na binuo para sa kapangyarihan. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany, ang matataas na leather chairs, at ang malawak na bintanang tanaw ang buong Metro Manila ay nagpapahiwatig ng bigat ng bawat desisyong binubuo rito. Ngayon, ang silid na ito ang magiging saksi sa pagbagsak ng isang hari. Naunang dumating si Althea. Kalmado siyang umupo sa isa sa mga silya. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Inilapag niya sa kanyang tabi ang isang itim na leather briefcase. Nasa tabi niya si Kat, na naroon hindi bilang kaibigan, kundi bilang head of surgical department, isang miyembro ng board. Isa-isang dumating ang iba pang miyembro ng board, mga seryosong doktor, mga matatalinong administrador, at mga makapangyarihang negosyante. Lahat sila ay may pagtataka sa kanilang mga muka. Nagtatanong kung ano ang biglaang pulong na ito. Huling pumasok si Richard De Villa. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel. At sa kanyang muka ay nakapaskil ang isang ngiti ng kumpiyansa. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Althea, nakita niya ang isang pahiwatig ng babala sa malamig na titig nito. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, diretsong katapat ni Althea, na para bang sila ang dalawang haring maglalaban sa isang chessboard.
Good afternoon everyone. Panimula ng chairman ng board, si Dr. Morales. Dr. Reyes requested this emergency meeting regarding a matter of utmost urgency concerning the hospital's integrity. Dr. Reyes, the floor is yours. Tumayo si Althea. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Thank you, Dr. Morales, and to everyone for coming on such short notice. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ipinatawag ko po ang pulong na ito dahil sa isang malaking investment proposal na inilatag sa board. Ang proposal mula sa De Villa Holdings sa pangunguna ni Mr. Richard De Villa. Isang bahagyang pagangisi ang gumuhit sa labi ni Richard. Tila iniisip nitong pupurihin pa siya ni Althea. Ang proposal na ito, pagpapatuloy ni Althea, ay nangangako ng malaking pondo para sa expansion ng ating ospital. Isang napakagandang alok sa unang tingin. Ngunit ang tanong ay, ano ang kapalit? Ano ang tunay na motibo sa likod ng perang ito? Kumunot ang noo ng mga miyembro ng board. Tumingin sila kay Richard na ngayon ay nawala na ang nangngiti. Bago ko sagutin yan, sabi ni Althea, nais ko munang iparinig sa inyo ang isang bagay. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang maliit na digital voice recorder. Ikinonekta niya ito sa sound system ng boardroom. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ipaparinig ko sa inyo, sabi ni Althea, tinitingnan ng diretso si Richard, ay isang pag-uusap. Isang pag-uusap na hindi sinasadyang na record at ipinadala sa akin ng isang concerned party. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Richard, mayabang, kalkulado, at malupit, ay pumuno sa buong silid. Si Althea, she's just a pawn in a much bigger game. A very useful, very predictable pawn. Ang reaksyon sa paligid ng mesa ay agaran, pagkabigla, pagkalito. Ang mga miyembro ng board ay napatingin kay Richard na ngayon ay kasing putla ng papel. This is absurd! Sigaw ni Richard tumatayo. That's fake! That recording is doctored! Hindi siya pinansin ni Althea. Ipinagpatuloy niya ang pagplay ng recording sa pagkakataong ito, ang bahagi na nagbubunyag sa kanyang buong plano. Kapag nakuha ko na ang malaking investment deal sa board ng St. Jude's gamit ang impluensya niya, makukuha ko ang kontrol sa ospital na matagal ko nang gusto. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Dr. Morales ay napahampas sa mesa. Mr. De Villa, what is the meaning of this? It's a lie. Pinagtutulungan nila ako. Depensa ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Althea. Isang kasinungalingan ba, Mr. De Villa? Tanong ni Althea, nananatiling kalmado. O baka naman ang buong relasyon mo kay Miss Isabela Gonzales ay isang kasinungalingan din? Dito na inilatag ni Althea ang kanyang huling baraha. Mga ginoo at ginang ng board. Si Miss Gonzales, ang pasyenteng kaliligtas lang natin, ay kapatid ng isang dati kong pasyente na si Angela Gonzales na pumanaw 5 taon na ang nakalipas. Ginamit ni Mr. De Villa ang trahedyang ito. Minanipula niya si Miss Gonzales, ipinangako ang paghihiganti para lang magamit siya sa kanyang plano na pasukin at kontrolin ang ospital na ito mula sa loob. Wala kang pruweba, sigaw ni Richard. Talaga ba? Hamon ni Althea. At sa isang hudyat niya, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Attorney Romero at sa likod niya, nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ng isang nurse. Si Isabela Gonzales. Ang mukha ni Richard ay nagpakita ng purong takot. Si Isabela na may luha sa kanyang mga mata ay may hawak na isang sobre. Bago pa man ang operasyon ko, nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya ay nanginginig ngunit malinaw. Pinapirma ako ni Richard sa isang kasunduan. Nakasaad dito na pagkatapos ng lahat, isasampa ko ang isang multi-million peso lawsuit laban kay Dr. Reyes at sa St. Jude's para sa medical negligence sa kaso ng kapatid ko. Ang pera raw ay para sa akin,
Pero ang tunay na layunin ay para bumagsak ang tiwala ng board kay Dr. Reyes at sa kasalukuyang administrasyon. Ibinigay ni Isabela ang sobre kay Dr. Morales. Ito ang kopya ng kasunduan, pirmado ni Richard. Iyon na ang huling pako sa kabaong ni Richard de Villa. Ang kanyang plano, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang buong pagkatao, lahat ay nakalantad sa ilalim ng matinding liwanag ng katotohanan. "Security!" sigaw ni Dr. Morales habang hinihila ng mga security guard si Richard palabas ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Althea. Hindi ito mga mata ng pagsisisi, kundi mga mata ng purong pagkamuhi. Nang mawala na si Richard at tumahimik na ang lahat, bumalik si Althea sa kanyang upuan. Ang lakas na nagpatayo sa kanya kanina ay tila biglang nawala. Naramdaman niya ang kamay ni Kat sa kanyang balikat, isang tahimik na pagsuporta. Sa gitna ng kaguluhan, isang huling bagay pa ang ginawa ni Althea. Kinuha niya ang isang dokumentong inihanda ni Attorney Romero mula sa kanyang briefcase. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa lugar kung saan nakaupo si Richard kanina. Doon, sa ibabaw ng makintab na mesa, sa harap ng lahat ng miyembro ng board, inilapag niya ang isang pirasong papel. Isang pirmadong kopya ng kanilang divorce petition. "Tapos na tayo." Bulong niya sa sarili, hindi para kay Richard, kundi para sa kanyang sarili. Isang deklarasyon ng kalayaan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng boardroom, iniwan sa likuran niya ang mga guho ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Hindi siya lumingon. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Ang eskandalo sa St. Jude's ay naging laman ng mga balita sa mundo ng negosyo. Bumagsak ang shares ng De Villa Holdings. Humarap si Richard sa maraming kaso, hindi lang mula sa board ng ospital, kundi mula na rin sa iba pa nitong mga kasosyo na nalinlang. Ang kanyang imperyo na itinayo sa ambisyon at panlilinlang ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Si Althea naman ay pansamantalang lumayo sa lahat. Nag-file siya ng indefinite leave of absence. Ang board, sa pangunguna ni Dr. Morales, ay buong pusong ibinigay ito sa kanya, kasama ang isang formal na paghingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Naging bayani siya sa mata ng ospital, ang babaeng nagligtas sa institusyon mula sa isang maninila. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya bayani. Isa lang siyang sundalong pagod na pagod mula sa isang matinding digmaan. Ang unang ginawa niya ay lisanin ang penthouse sa BGC. Ang bawat sulok ng lugar na yon ay sumisigaw ng mga alaala ng kasinungalingan. Ipinagbili niya ito kasama ang lahat ng mamahaling gamit na pinili nila ni Richard. Hindi niya kailangan ang mga iyon. Hindi niya kailangan ng anumang bagay na magpapaalala sa kanya ng buhay na ninakaw mula sa kanya. Lumipat siya sa isang maliit at tahimik na condominium unit na malapit sa dagat. Ito ay simple lang. Pinalamutian ng mga kulay na puti at asul, mga kulay na nagbibigay ng kapayapaan. Mula sa kanyang balkonahe, tanaw niya ang walang katapusang karagatan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natuto siyang mag-isa. Sa simula, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang kalawakan ng kanyang bagong kama ay isang paalala ng kanyang pag-iisa. Ngunit dahan-dahan, ang katahimikan ay naging kanyang kaibigan. Ang pag-iisa ay naging kalayaan. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa paglalakad sa dalampasigan. Dinadama niya ang buhangin sa kanyang mga paa at ang maalat na hangin sa kanyang mukha. Pinapanood niya ang pagsikat at paglubog ng araw. Isang paalala na ang bawat araw ay may katapusan at ang bawat gabi ay nagbibigay daan sa isang bagong umaga. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro sa kanyang balkonahe, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa isang probinsya na hindi niya pamilyar. Nang buksan niya ito, nakilala niya ang sulat kamay. Galing ito kay Isabela. "Dora de Reyes, hindi ko alam kung paano sisimulan ito.
At alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pero kailangan kong subukan. Umalis na ako ng Maynila. Umuwi ako sa probinsya namin para magsimulang muli. Dinala ko ang galit sa pagkamatay ni ate sa loob ng maraming taon. Naging bulag ako. At ang pagkabulag na yon ang ginamit ni Richard para manipulahin ako. Pinaniwala niya ako sa lahat ng gusto kong paniwalaan. At sa huli, muntik na kitang madamay sa isang kasalanang hindi mo naman ginawa. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon kahit na ang intensyon ko sa iyo ay masama. Utang ko sa iyo ang buhay na ito at ipinapangako ko, gagawin ko itong makabuluhan. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Nagpapasalamat, Isabella. Matagal na tinitigan ni Althea ang sulat. Wala siyang naramdamang galit. Wala na rin siyang naramdamang awa. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Pareho lang silang biktima ng iisang tao. Itinupi niya ang sulat at itinago ito. Isang paalala, hindi ng sakit, kundi ng paglaya. Bumalik siya sa ospital pagkatapos ng 2 buwan. Sinalubong siya ng mga ngiti at pagbati mula sa kanyang mga kasamahan. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan na ng respeto at paghanga. Muli niyang isinuot ang kanyang puting coat. Muli niyang isinukbit ang kanyang stethoscope. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Ginagawa na niya ito hindi dahil ito ang inaasahan sa kanya, kundi dahil ito ang pinili niya. Ito ang kanyang bokasyon. Ang pagliligtas ng buhay ang nagbibigay sa kanya ng kahulugan, hindi ang pagiging asawa ng isang makapangyarihang tao. Natagpuan niya muli ang kagalakan sa kanyang trabaho. Ang bawat matagumpay na operasyon, ang bawat pasasalamat mula sa pamilya ng pasyente ay naghilom sa mga sugat ng kanyang puso. Isang araw, habang nasa kanyang opisina, isang imbitasyon ang dumating sa kanyang email. Isa itong imbitasyon para maging keynote speaker sa isang malaking medical conference sa Cebu, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga surgeon sa buong Asya. Nag-atubili siya. Matagal na siyang hindi humaharap sa malaking entablado. Ngunit habang tinititigan niya ang imbitasyon, nakita niya ito hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para lumabas sa anino ng nakaraan. Isang pagkakataon para ipakilala ang kanyang sarili sa mundo. Hindi bilang si Mrs. De Villa, hindi bilang ang doktora sa gitna ng isang eskandalo, kundi bilang si Dr. Althea Reyes, isang babaeng bumangon mula sa abo, mas matatag at mas buo kaysa dati. Nag-type siya ng kanyang tugon. Yes, I would be honored to accept. Sa pagpindot niya ng send, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang langit sa labas ng kanyang bintana ay asul at walang ulap. Simula pa lang ito. Ang hangin sa Cebu ay may dalang ibang pakiramdam. Isang halo ng alat mula sa dagat at ng sigla ng isang abalang lungsod. Para kay Althea, ito ay hangin ng kalayaan. Paglapag pa lang ng eroplano, naramdaman na niya ang gaan. Dito, wala siyang bitbit na bagahe ng nakaraan. Dito, siya ay si Dr. Reyes, ang keynote speaker, isang respetadong profesional. Ang conference ay ginanap sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel na tanawang Mactan Channel. Ang paligid ay puno ng mga pinakamagagaling na isip sa larangan ng medisina. Sa simula, nakaramdam si Althea ng bahagyang kaba. Ngunit habang nakikihalubilo siya sa mga kapwa-doktor, napagtanto niyang ito ang mundong tunay niyang kinabibilangan. Nang siya na ang tinawag sa entablado para sa kanyang talumpati, humakbang siya ng may kumpiyansa. Mula sa entablado, natanaw niya ang daan-daang mukha na nakatingin sa kanya. Naghihintay. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang kanyang paksa ay hindi lamang tungkol sa mga bagong teknolohiya sa surgery. Ang kanyang talumpati ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. The heart of healing, compassion and ethics.
In modern medicine, nagsalita siya mula sa puso. Ibinahagi ang kanyang mga karanasan, ang tagumpay, ang mga kabiguan, at ang mga aral na natutunan niya sa bingit ng buhay at kamatayan. Ang ating mga kamay ay may hawak na bisturi, sabi niya sa huling bahagi ng kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng pagpapagaling ay hindi nagmumula sa talas ng bakal, kundi sa tibay ng ating puso. Ang ating kakayahang makiramay, umunawa, at manatiling tao sa kabila ng lahat. Dahil sa huli, hindi lang tayo mga doktor. Tayo ay mga tagapag-alaga ng pinakasagradong bagay sa mundo, ang buhay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ang buong ballroom ay napuno ng malakas na palakpakan. Tumayo ang lahat, nagbibigay pugay sa kanya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng matinding liwanag ng entablado, naramdaman ni Althea ang isang napakalaking pasasalamat. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, may dahilan pala ang mga iyon. Dinala siya ng mga iyon sa puntong ito. Habang bumababa siya ng entablado, maraming bumati sa kanya. Ngunit isang pamilyar na muka ang nakakuha ng kanyang atensyon. Althea? Althea Reyes? Lumingon siya at nakita ang isang matangkad na lalaki na may maaliwalas na ngiti. Bahagya siyang napakunot noo, pilit inaalala kung saan niya ito nakita. Miguel C. Pagpapakilala ng lalaki, inilahad ang kamay. Magka-batch tayo sa med school, pero baka hindi mo na ako naaalala. Palagi kang nasa dean's list, ako naman, palaging nasa likod lang, humahanga sa'yo mula sa malayo. At bigla, naaalala na niya. Si Dr. Miguel C., isa sa mga pinakamagaling na neurosurgeon ngayon sa bansa, nakabase sa Cebu. Miguel, oo naman, naaalala kita. Kamusta ka na? Ako dapat ang magtanong niyan, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. That was a brilliant speech. Hindi lang makabuluhan, totoo. Ramdam ng lahat. Ang papuri mula sa isang kapwa-doktor na nirerespeto niya ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Althea. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Nalaman niyang matagal na nitong sinusubaybayan ang kanyang karera at ang mga pagsubok na pinagdaanan niya. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, walang bahid ng tsismis o panghuhusga. Tanging respeto. Niyaya siya ni Miguel na maghapunan kasama ang ilang mga doktor. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pumayag si Althea na lumabas kasama ang mga kaibigan. Ang hapunan ay puno ng tawanan at makabuluhang kwentuhan tungkol sa kanilang propesyon. Walang nag-usisa tungkol sa kanyang personal na buhay. Tinatrato nila siya bilang kapantay, bilang isang kasamahan. Sa pagitan ng mga kwentuhan, hindi maiwasan ni Althea na mapansin ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Miguel. Isang tinging puno ng respeto at, kung hindi siya nagkakamali, isang banayad na pagmamahal. Ito ay ibang-iba sa mapanuring tingin ni Richard. Ang pagtingin ni Miguel ay kalmado, parang isang ligtas na daungan. Nang ihatid siya ni Miguel pabalik sa kanyang hotel, naglakad sila sa tabi ng dalampasigan. Alam mo, Althea, sabi ni Miguel, ang mga pinagdaanan mo, hindi ko kayang isipin kung gaano kabigat. Pero ang makita kang nakatayo roon kanina, mas matatag at mas matalino. You're an inspiration. Tumigil sila sa paglalakad at hinarap siya nito. You deserve all the happiness in the world, Dr. Rees. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea, isang nanangiting totoo. Thank you, Miguel. That means a lot. Nang nasa lobby na sila ng hotel, nagpaalam na si Miguel. Ngunit bago ito tuluyang umalis, may isang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan ni Althea. Isang boses na nagpatigil sa kanyang mundo. Althea? Lumingon siya, at ang lahat ng kapayapaan na naramdaman niya sa buong araw ay biglang naglaho. Doon,
Ilang metro ang layo mula sa kanya, nakatayo si Richard. Payat, magulo ang buhok, lukot ang damit. Ang dating makisig at aroganteng si Richard de Villa ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang anino ng kanyang dating sarili. Ang mga mata nito'y puno ng isang desperadong pighati. Hinarang nito ang kanyang daan. Ang amoy ng alak ay bahagyang naamoy ni Althea. "Althea, patawarin mo ako," sabi ni Richard. Ang boses niya'y basag. Hinawakan nito ang kanyang braso. "Alam kong nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pero nagsisisi na ako. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Ang paghawak nito sa kanya ay nagdulot ng isang pangingilabot kay Althea. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kasinungalingan ay bumalik sa isang iglap. Hinarap niya ang multo ng kanyang nakaraan dito sa lugar kung saan siya nagsisimula ng maghilom. Nakatitig lang si Althea sa lalaking nasa harap niya. Ang dating takot, ang dating sakit, ang dating pag-ibig, wala na siyang maramdaman ni isa sa mga yon. Ang tanging nararamdaman niya habang tinitingnan ang nagmamakaawang anyo ni Richard ay isang malalim at nakakapagpalayang kapayapaan. Ang kapangyarihan nito sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Dahan-dahan, ngunit may diin, inalis niya ang kamay ni Richard sa kanyang braso. Ang kanyang galaw ay hindi marahas. Ito ay simple, tiyak, at pinal. "Richard," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang galit. "Huli na ang lahat." "Hindi, Althea. Please." Pagmamakaawa ni Richard, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Wala na sa akin ang lahat. Ang kumpanya, ang pera. Ikaw lang ang natitira sa akin. Ikaw lang ang mahalaga." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. "Naging mahalaga lang ako nung wala na sa'yo ang lahat, Richard. Ganoon naman palagi, di ba? Ang halaga ko sa'yo ay nakadepende sa kung anong pakinabang ang makukuha mo mula sa akin." "Hindi totoo yan. Mahal kita," giit nito. Umiling si Althea. "Siguro, minsan, minahal mo ang ideya ng pagkakaroon ng isang asawang tulad ko. Isang perpektong palamuti sa perpektong buhay na gusto mong itayo. Pero hindi mo ako minahal, Richard. Hindi ang totoong ako. Dahil kung minahal mo ako, hindi mo sana nagawang gawin ang lahat ng ginawa mo." Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng salitang matagal na niyang gustong sabihin, hindi sa galit, kundi sa katotohanan. "Pinapatawad na kita, Richard." Natigilan si Richard. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong pinatay ng mga sumunod na salita ni Althea. "Pinapatawad na kita." Pag-uulit niya. "Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Pinapatawad kita para tuluyan ko ng maisara ang kabanatang ito ng buhay ko. Para makalaya na ako sa sakit at sa mga tanong na iniwan mo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. At lalong hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. At sa pagkakataong ito, nakita ni Richard hindi ang kanyang asawa, kundi si Dr. Althea Reyes, isang babaeng buo, matatag, at hindi na kayang sirain ni numan. "Hindi na kita kailangan sa buhay ko, Richard, dahil natagpuan ko na ang kaligayahan, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili ko." Pagkasabi noon, tinalikuran na niya si Richard. Bawat hakbang palayo rito ay parang pag-alis ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Hindi siya lumingon. Hindi niya kailangang makita ang reaksyon nito. Ang mahalaga ay ang daan na nasa kanyang harapan, hindi ang daan na kanyang iniwan. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa elevator. Ang puso niya'y magaan. Kinabukasan, ang huling araw niya sa Cebu, ginugol niya ito sa pag-iisa. Naglakad siya sa dalampasigan,
Hinayaan ng alon na halikan ang kanyang mga paa. Pinanood niya ang mga bangkang naglalayag sa malayo. Sa unang pagkakataon, ang pag-iisa ay hindi kalungkutan. Ito ay solitude. Ito ay kapayapaan. Habang papalubog na ang araw, pinipinta ang langit ng mga kulay kahel, rosas at lila. Umupo siya sa buhanginan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang naghihintay sa kanya mula kay Dr. Miguel C. Good morning, Althea. Sana nakapagpahinga ka. Kung hindi ka abala, gusto mo bang maglakad-lakad bukas ng umaga bago ang flight mo? May isang magandang coffee shop dito na tanaw ang pagsikat ng araw. Napangiti si Althea, isang ngangiting totoo at walang bigat. Hindi pa siya handang pumasok sa isang bagong relasyon. Marami pa siyang kailangang ayusin sa sarili niya. Ngunit ang mensahe ni Miguel ay hindi isang pangako ng pag-ibig. Ito ay isang alok ng pagkakaibigan. Isang paalala na may mga mabubuting tao pa sa mundo. Isang paalala na ang buhay ay puno ng mga bagong simula. Nag-type siya ng kanyang sagot. I would love that. See you tomorrow. Ibinaba niya ang kanyang telepono at muling tumingin sa karagatan. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng alon ay isang musika sa kanyang pandinig. Dito, sa harap ng walang hanggang abot tanaw, naramdaman niyang kompleto siya. Hindi dahil sa isang lalaki, hindi dahil sa kanyang propesyon, kundi dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang sarili. Ang kanyang langit ay hindi na nakatali sa ibang tao. Ang kanyang langit, itinayo niya sa sarili niyang mga kamay. At ito, ang kapayapaang ito, ay simula pa lamang. Siya ay malaya. Sa pagtatapos ng kwento ni Dr. Althea Reyes, malinaw na ipinapakita sa atin na ang pinakamalalim na sugat ay hindi laging nag-iiwan ng kapahamakan. Minsan, ito ang nagiging simula ng tunay na kalayaan. Ang pagtataksil na binalot ng karangyaan at kasinungalingan ay hindi nagtagumpay laban sa katotohanang pinanghawakan ng isang babaeng may prinsipyo. Ang mga gumawa ng masama upang magnakaw ng dangal at pangalan ay naharap sa hustisya, habang ang isang pusong tapat at matuwid ay muling tumayo, mas matatag at mas malinaw ang direksyon sa buhay. Higit pa sa paghihiganti, ang kwentong ito ay patungkol sa pagpapagaling, sa pagtanggap na may mga sugat na hindi na kailangang balikan at may mga ugnayang kailangang bitawan upang muling makita ang sariling halaga. Pinatunayan ni Althea na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang piliin ang sarili, dignidad at kapayapaan. Ngayon, mga minamahal naming tagapakinig, nais naming itanong, kung kayo ang nasa lugar ni Althea, pipiliin ba ninyo ang patawarin o ang tuluyang magpalaya sa sarili? Naniniwala ba kayo na ang muling pagsilang ay nagsisimula sa isang matapang na desisyon? Kumusta po kayo ngayon? Naway maayos ang inyong kalagayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagtitiwala. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Narito kami, tunay na nagmamalasakit at laging handang makinig sa inyong kwento.